Ano nga ba ang dapat mong gawin if ever na napamahal ka sa taong mahal niya pa yung kanyang ex? Or hindi pa siya nakaka-move on sa kanyang ex? Or in short, naging rebound or panakip-butas ka lang? Ano yung dapat mong gawin para ikaw yung kanyang piliin sa huli? Alam mo kapatid, alam mo kaibigan, naiintindihan kita. Kasi kahit naman nung nalaman mo na isa ka lang rebound, isa kang panakiputas, sa mga hindi pa nakakalam ng mga sign na isa kang rebound o panakiputas, i-check nyo lang ang ating playlist dito sa YouTube channel natin at sa Facebook page. Kahit naman na malaman mo na mahal niya pa yung ex niya, is that hindi mo naman magawa na iwan siya. Hindi mo naman magawa na kalimutan siya kasi sobrang sakit. And ang commonly or mostly na ginagawa nyo ay nagagalit lang kayo, nagtatampo kayo, at mas lalo nyong iniigpitan yung kapit nyo sa boyfriend nyo or sa girlfriend nyo or sa partner nyo. Pero naiintindihan kita dyan, katambay. So, make sure to stay tuned dahil tuturuan kita kung paano i-handle yung ganyang situation para magkaroon ka ng chance na ikaw yung kanyang pipiliin at hindi na niya babalikan yung kanyang ex. So, pangit ang buhok ko. Maalala nyo yung mga high school. Yung high school kasi ganito yung buhok namin eh. Anyways, bahala kayo kung i-judge nyo ako na ganyan ba yung buhok ng isang kuya na nagbibigay ng advice para namang high school, para namang mga bata. Anyway, bahala kayo kung i-judge nyo ako by my appearance. Bagay ko ba? Okay? So, actually, this video ay sinuggest or dahil sa may nag-asa sa akin na a friend of mine na sabi niya, kuya, ano ba ang dapat kong gawin? Kasi talagang sobrang sakit na kahit na mahal ko siya at kahit nalaman ko na mahal niya pa yung ex na at hindi ko siya kayang bitawan. And ito pa ang worst, nagsuggest na sa akin na pwede mo ba siyang kausapin? Which is, alam ko na pati ikaw nanonood ay nagawa mo na ito. Yung gagamit ka ng ibang tao para kausapin yung partner mo para, make a negotiation talaga. Para lang mas mapalapit siya sa'yo. Or, basta ang point ko dito is gagamit ka ng ibang tao. Wala akong masabi kasi naiintindihan kita kung ganyan yung ginawa mo. Pero, you don't need to do that. Okay? Sabihin na natin na nagkaayos kayo dahil sa yung nakipag-usap sa partner mo na yon or kahit yung ex mo, ginagawa mo din to, ay close talaga sa kanya. Talagang papakinggan siya. Ngayon, paano pag wala yung tao na yon, yung kinausap mo para kausapin yung partner o yung ex mo? Diba? Ganon din pa din ba siya? No. So, number 1, huwag mo siyang higpitan. Kasi yun ang ginagawa mo eh. The time na you learn na mahal niya pa yung kanyang ex or isa ka lang rebound, lalo mo siyang iniigpitan para hindi siya mapunta sa kanyang ex, para hindi siya makipag-communicate sa kanyang ex, para hindi sila magkita ng kanyang ex. So, ang ginagawa mo, higpitan mo yung kapit sa kanya, pinagbabawalan mo siyang lumabas, pinagbabawalan mo siyang i-chat yung kanyang ex, or pinapa-block mo yung kanyang ex. Which is, naintindihan kita dun. Pero itong tandaan mo, kapag mahal mo yung isang tao, kahit sobrang lalim na ocean, malalim talaga ang ocean eh, lalangin mo, mapuntahan lang yung taong mahal mo. Kahit matarik na building, kahit matarik na bundok, aakyatin mo, mapuntahan mo lang yung taong mahal mo. Anong point ko dito? Kahit pagbawalan mo pa siya, kahit higpitan mo pa siya kung gusto niya na mag-reach out sa kanyang ex, magre-reach out yan. Gagawa at gagawa ng paraan yan. So there's no point. Okay? Nasasakal lang siya. And alam mo kapag nasasakal, yung partner mo sa'yo, nawawalan niya ng gana. Tandaan mo yan. Normal lang na magalit ka sa kanya, pero mapapansin mo, kahit na paulit-ulit kang magalit sa kanya, may nagbago ba? Diba? Paulit-ulit lang na issues yan. Okay? So ganito kasi, huwag mo siyang higpitan. Kung gusto niyang i-reach out yung kanyang ex, go ahead, pabayaan mo, go lang, sige lang. As long as alam niya na alam mo na mahal niya pa yung ex niya, nagigis mo? Naintindihan kita, ang hirap, ang sakit kuya, hindi ko kaya. Alam mo ba, na yung iniisip mo na yan, hindi mo kaya, iyon ang magdadahilan para hindi ikaw yung kanyang piliin sa huli. And ito pa ang maganda, kapag ganun ka kasi na hindi mo masyadong hinihigpitan, go ahead. Pinapakita mo lang na ikaw yung tao na hindi pang option lang. Okay? Na ikaw yung tao na pang priority ka. Okay, gets mo na ako? That way kasi, pinapakita mo lang na you don't tolerate yung mga ganyan na tingin niya lang sa that option. Does it make sense? Okay? So, number 2 na dapat mong gawin. Uy, andyan ka pala panda. sige na, ikaw na. Kausapin mo siya ng maayos at may respeto pa din, kuya.
Thank you, Panda. Thank you. Okay? So, ganun lang. Kausapin mo siya ng maayos at may respeto pa din sa kanya kahit na nalaman mo na mahal niya pa yung kanyang ex. Naiintindihan kita kung sabihin mo sa akin, Kuya, hindi ko magagawa yan. Bakit ko nang kakausapin ng kanyang ex? Hindi pwede. Dapat magalit na ako sa kanya dahil niloloko niya ako. Dapat magalit ako sa kanya eh. Kung gusto mo talaga na ikaw yung kanyang pipiliin sa uli, makinig ka sa akin. So ganito lang yan. Kausapin mo siya ng maayos at walang halong drama. Baka kasi kapag kinakausap mo, ganito ka eh. Alam mo, mahal, alam mo, baby, minahal kita ng gusto. Binigay ko ang lahat-lahat ko sa'yo. Tapos ngayon, malalaman ko lang na mahal mo pa yung ex mo at gusto mong balikan. Kapag ganyan ka, I'm sorry, kasi anong point nun? Papanoorin ka lang na parang ikaw pa nagmamakaawa sa kanya, samantalang siya naman ang may kasalanan. Di ba? Siya na nga lang may kasalanan, ikaw pa yung namumukhang desperada o desperado sa kanya. So ganito mo siya kausapin. Without drama, kausapin mo lang siya. Mahal, ano ba talaga? Alam kong naguguluhan ka sa nararamdaman mo ngayon. Mixed emotion yan eh. Pero, kailangan mong mamili talaga. Kasi ayaw kong maging option lang eh. Kung ako yung pipiliin mo, mamahalin kita. Pero kung gusto mo yung ex mo, palalayain kita. Hindi kita nirarush na mag-decide. Pero make sure na as soon as possible, kailangan mo mag-decide. Kailangan mong sabihin sa akin kung anong decision mo. Para hindi na tayo mahirapan. Okay? Mahal kita ha? Tandaan mo yan. As easy as that. And then, talikod ka or huwag ka muna mag-stay sa kanya. Keep distance. Lumayo ka. Bigyan mo siya ng time na mag-realize. Bigyan mo siya ng time na makapag-isip-isip. At huwag na huwag mo siyang babatuhin ng galit kasi pati siya ay naguguluhan na din sa kanyang nararamdaman. Tandaan mo yan. So kapag galit ng galit ang nakikita niya sa'yo, hindi ka ang kanyang pipiliin. Trust me. Either babalikan niya yung ex niya or hihiwalayan ka. Ikaw, kung pinagpili kita ng buhay na tahimik at ng buhay na maingay, magulo, anong pipiliin mo? Para sa akin, pipiliin ko yung tahimik lang. Kahit wala na akong partner, basta tahimik lang. Last but not the least, pero magbibigay ako ng dalawang choices na pagpipilian mo, hindi option. Kasi alam kong sawang-sawa ka na sa salitang option ka lang. So, choices na dapat mong gawin. Okay? So, number 1 na dapat mong gawin ay no contact rule. Mag-no contact rule ka. Okay? Kahit na partner mo pa siya or kahit hindi mo pa siya ex. Number 2 na dapat mong gawin ay ipakita mo na mas higit ka sa kanyang ex. Pakita mo na tunay ang pagmamahal mo. Okay? So simulan natin sa una na which is mag-no contact rule ka. Anong kagandahan ng mag-no contact rule? Ang no contact rule ay napaka-powerful at marami nang nagpapatunay na very effective to. Kung gusto nyo malaman, check nyo yung comment section natin dito sa Facebook page or sa YouTube natin. Tignan nyo. Maraming nagko-comment na very effective ito. At hindi lang yan, pati mga international na mga coaches about sa love or sa relationship is talagang itong pinaka-sinasuggest nila mag-no contact rule ka. And if you want to watch this specific way kung paano mag-no contact rule, kung ilang araw or ilang linggo or ilang buwan ang no contact rule, check my playlist here about my ex dito sa YouTube channel natin or sa Facebook. Yung playlist, yung pangalan ng playlist natin sa Facebook ay Ang Pangit Kong Ex. Check mo lang yun. Ngayon, to give you an overview about sa no contact rule, ito yung puputulin mo yung communication mo sa kanya. Bigyan mo siya ng time or distance para makapag-isip-isip ng maayos. Huwag mo siyang kokontakin. Okay? Huwag ka masyadong magbababad muna sa social media, huwag mo muna siyang i-chat sa messenger, sa text or tawagan. Hayaan mo na siya yung mismong mag-chat sa'yo. Okay? Ngayon, paano pag nag-chat na siya sa akin, kuya, ano ang dapat kong gawin? Depende yan. Tingnan mo kung totoo or sincere siya sa kanyang mga pinagsasabi o pinagchat din, replyan mo. Pero kung hindi ka na-convince sa kanyang mga pinagsasabi din, huwag mo munang replyan. Hayaan mo na i-pursue ka. Kasi kung medyo, sinilagyan ko ng medyo kasi maaring mahal ka or mahal niya yung ex niya. Wala kang kasiguraduhan dito eh. Diba? 50-50 lang to guys. 50-50 lang to. So, ipapursue ka na ipapursue yan. Or tatanungin niya or magiging mysterious ka kasi kapag nagno-no contact rule ka. And in that way, magre-reach out yan at tatanungin niya kung anong nangyayari na sa inyo. In that way, mas lalo kang pumapasok sa kanyang isip at puso. Kasi nagpapahabol effect ka dyan eh. Nagiging mysterious ka dyan. So, it's your advantage. Malaki yung chance na ikaw yung pipiliin. Trust me. Malaki yung chance. Hindi ko sinabing 100% ikaw ang pipiliin.
Kasi maaaring balikan niya yung ex niya kung mag-work silang dalawa ulit, di magkabalikan sila. Pero kung hindi, ikaw ang babalik at babalikan niya. Trust me, pag ganun. Okay? Kasi alam niya na worth it ka na tao. Number 2, ipakita mo na mas higit ka sa kanyang ex. Kung talagang yan ang gusto mong gawin, talagang matitiis mo, talagang handa ka na magsakripisyo, handa ka na masaktan, yan, ipakita mo na mas higit ka sa ex mo. Ay, hindi. Ipakita mo na mas higit ka sa kanyang ex. Mas higit ka magmahal, mas higit ka mag-alaga, mas higit ka na mag-intindi sa kanya, mas mabait ka sa kanyang ex, basta mas higit ka sa kanyang ex. That way kasi talagang makikita niya, diyan niya may kukumpara eh. Diyan niya may kukumpara na mas worth it itong partner ko ngayon kaysa sa aking ex. And in that way, maaring, ikaw yung kanyang pipiliin at mamahalin. May chance din yon. Kaysa, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, nabugbugin mo siya ng masasakit na salita. Lagi kang galit sa kanya, napaka-moody mo, napaka-drama mo sa kanya, hindi kanya pipiliin kapag ganyan ka. Cool ka lang. Kahit na feeling mo na naging option ka lang, ipakita mo na hindi mo tinotolerate na option ka lang. Kasi may worth ka eh. Ipakita mo sa kanyang pamilya na mas worth it ka sa kanyang ex. And in that way, maaring sinasabi ko maaring ikaw ang kanyang pipiliin. Pero, we cannot guarantee kasi kahit ano pa yung ipakita mo sa kanya na pagmamahal, kahit ano pa yung higitan mo yung kanyang ex, kung talagang mahal niya yung kanyang ex, pipiliin niya yung kanyang ex. Sorry na, sinasabi ko lang naman. Kaya nga, ang pinaka-sinasuggest ko is yung number 1, na mag-no contact rule ka. Trust me. Pero of course, choice mo yan. At kung ako naman ang tatanungin nyo, kung nasa situation ako ng ganon, let go ko na siya. Kasi ayaw ko na nagiging option lang ako. Kasi magkakaiba tayo ng mentality, ng personality, ng tibay. So for me, I don't want to tolerate this. Kasi sabi ko, hindi lang naman ikaw yung tao eh. Oo, nagkaroon ako ng feeling na to, pero itong feeling na to, pwede kong ilipat sa iba eh. Pwede kong makita sa iba. Sobrang hirap man, pero alam ko makakayanan ko. Kung ganun ka mag-isip, mas madali sa iyong lahat.